remarks are either monumental nonsense or gargantuan jokes. Kung gusto niyo ng amusement park, makinig kayo sa mga remarks niya. Yun. Ni Vice President Sara Duterte si Presidential Spokesperson Claire Castro na maging professional sa pagbibigay ng mga pahayag bilang tagapagsalita ng Office of the President. Tinanong naman ng ang VP kung may komento ba siya sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan sa Davao City. Alamin natin at detalye sa report ni Jason Rubrico. Sa panayam sa Davao City nitong Huwebes, hininga ng reaksyon si Vice President Sara Duterte matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na baseless at nonsense ang nauna niyang pahayag kaugnay ng International Criminal Court o ICC at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang tugon, sinabi ni VP Sara na bilang tagapagsalita ng Office of the President, nararapat lamang na maging profesional sa mga pahayag na inilalabas sa publiko. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Samantala, tumanggi si VP Sara na magbigay ng komento sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Peoplesville Housing Project sa Kalinan, Davao City. Aniya, mas makabubuti ang mga residenteng binisita ng Pangulo ang tanungin tungkol sa kanilang naging karanasan at opinyon. I know kasi project namin yan ng Mayor of Bulacan, so ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Kaugnay naman sa panawagang tutukan ang problema sa pagbaha sa Davao City, sinabi ni VP Sara na hindi lamang Davao ang dapat bigyang pansin ng pamahalaan. Aniya, dapat matugunan ang pagbaha sa lahat ng apektadong lugar sa bansa upang maiwasan ang panganib sa buhay ng mga mamamayan. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas, hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan, lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Yan na po, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo sa payag ni VP Sara kaugnay nga kay Yuse Claire Castro? Hindi yung pahayag ni VP Sara. Ang kukomentaryohin ko yung mga remarks ni Clara. Her remarks are either monumental nonsense or gargantuan jokes. Kung gusto niyo ng amusement park, makinig kayo sa mga remarks niya. Yun. Ayan. Isa pang balita, Attorney Sala, ay tinuturing ng World Bank na ang isyu ng korupsyon at ang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng sigalot sa Middle East ang dalawang pangunahing salik na nagpabagal sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026. Pero may paliwanag dito ang Malacanang, Attorney Sala. Alamin natin sa ulat ni Creselyn Catarong. Inaasahang babagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 ayon sa pinakahuling Philippine Economic Update ng World Bank.
Batay sa ulat, tinatayang aabot lamang sa 3.7% ang gross domestic product o GDP growth ng bansa ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 4.4% noong 2025. Sa unang quarter ng 2026, naitala ang 2.8% GDP growth na ayon sa World Bank ay nagpapakita ng pagbagal ng ekonomiya. Batay sa World Bank, dalawang pangunahing salik ang nakaapekto sa paglago ng ekonomiya. Una, ang kontrobersiya sa mga flood control project na nagdulot ng pagkaantala sa paggasta ng pamahalaan para sa mga infrastructure project. Ikalawa, ang pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Kaugnay nito, inamin ng Malacanang ang naging pagbagal ng economic growth ng bansa. Ngunit iginit nitong bunga rin ito ng mas mahigpit na kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa mga aligasyon ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura, particular sa mga flood control project. Admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Dahil dito, sinabi ni Castro na naging mas maingat ang pamahalaan sa pagpapalabas ng pondo habang sinusuri ang record at kwalifikasyon ng mga kontratista. Anya, nakaapekto rin sa ekonomiya ang pagbawas ng paggasta ng gobyerno na sinabayan pa ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. So totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa nakaapekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Gayunman, tiniyak na Malacanang na patuloy na ipinatutupad ng administrasyon ang programang Uplift upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo at mapanatiling kontrolado ang inflation. Umaasa rin ang pamahalaan na bibilis ang paggasta sa ikalawa at ikatlong kwarto ng taon upang makatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya at mapataas ang antas ng paglago sa mga susunod na buwan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Ayan na po, Attorney Sal, ang naging paliwanag naman ng Malacanang tungkol sa mga nangyayari sa atin, lalo na sa ekonomiya, Attorney Sal. Oo, kahit anong paliwanag nila, walang naniniwalang tao basta hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho kaya bagsak ang ekonomiya natin. Yun lang yun. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. From Red Hot Dad, sablay ang ebidensya, sablay ang witness, sablay ang prosecution, sablay ang impeachment. Ayan po. Kaya kung talagang red hot ka, maging hot ka rin sa pagpasok, pagdalo, dan sa mga peaceful rallies, Mr. or Miss Red Hot. Whoever you are. Ayan po. Ito pa, may tanong si Josen Perlada Sevilla, attorney. Attorney, di ba kapag ang witness ay nagsisinungaling, dapat makulong? Kasi yung witness po nung nakarang araw, bukod sa sinungaling na siya, nakikipagtalo pa siya sa mga senador na nagtatanong sa kanya. Dapat i-contempt, pati na yung mga abogado dyan, yung mga babaeng abogado dyan, at saka yung basta, pag gumawa ka ng mga hindi nakaayon sa tamang prosedimento, dapat sa kino-contempt. Mahina itong presiding officer. Hindi ba parang mabait lang masyado yung Senate Impeachment Court, Attorney Sal, na hindi sila nag-co-contempt ng mga witnesses? Hindi mabait, hindi siya marunong. Kung marunong siya, magko-contempt siya. Ayan.